natin. Shut up, mamaya may makarinig sa'yo eh. Bakit ba palagi na lang yung Jasmine na lang iniintindi mo? Ano naman si Ashley? Anak mo rin siya! I said shut up! No! I won't shut up! Ibubuking ko sa lahat ng tao dito na anak mo si Ashley kung hindi mo ibibigay ang gusto ko. Mamili ka. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Sige. Go ahead. Go ahead! Ipagkalat mo. Akala mo ako lang masisira dito. Ikaw din. Sinusubukan mo talaga ako, no? Baka nakakalimutan mo. Kaya ka tinanggap ni Dad. Dahil pumayag kang manahimik about our secrets. Inilihim natin to kay Edward. Wala siyang kawalan. That's why he offered to marry you in the first place. Kaya ka naging Torrecampo, di ba? Eh, pinagmamalaki mo sa sino mang nakikilala mo. If you expose us, Marge will hate me. It will destroy my family. Pero mananatili akong Torrecampo. Pero ikaw, sa tingin mo, saan ka pupulutin? You think kapag nalaman to ni Edward, hindi ka niya ihiwalayan? Si Ashley, sa tingin mo ba mapapatawad ka niya for lying about her true identity? Kaya, mas maraming mawawala sa'yo. Mawawala ang pamilya mo. Pati yung mga ambisyon mo. Ang pagiging Torrecampo mo. Lahat ng meron ka ngayon. Huwag mong isipin na panalo ka, Paolo. You know me. I'm a fighter. Wala sa bokabularyo ko sumuko. So, hindi pa tapos ang usapan na to. I'll make sure na kapag bumalik ako, makukuha ko yung gusto ko. Mom, si Daddy. Umalis na muna yung daddy mo. May work kasi. Andito naman si Mommy pag may kailangan ka, baby. Isa lang naman talaga gusto ko, Mom. I just want to be normal. Like other kids. Yung di ako nakakulong dito sa hospital. Yung nagagawa ko lahat ng gusto ko. Close your eyes, baby. What? Sige na, Jazz. Buhata na. Tuura gud ni Mama. Close your eyes and just listen to my voice. Just imagine 2 years later, magaling ka na. Nalampasan mo ng sakit mo. Mag-18 ka na nun. It's gonna be your debut. You're gonna be dressed like a princess. You look so beautiful and healthy and
Lahat sila hanga sa'yo. Puro ngiti lang ang makikita mo sa mga mukha ng mga tao. Walang malungkot. Walang umiiyak. Thank you po, Mom. Sir Paolo, ito, tulungan na kita ipasok sa loob ang bulaklak at cake. Ay, Mr. Torrecampo, bawal po kay Jasmine yung fresh flowers. Baka may bacteria fungi. Malaki ang risk of infection. Pasensya na po. Ganun ba? Sige, pasensya na. Ewan ka ba, Oscar? Parang lahat na lang ng gawin ko mali. Parang wala na akong magawang tama. Sir Paolo, huwag kayong panghinaan ng loob. Pag tumagal na, matutunan nyo din ang dapat at hindi dapat gawin. Pero Oscar, tatay ako ni Jasmine. Dapat simula pa lang alam ko na yung tamang gawin gaya ni Marge. Paano ko poprotektahan at ililigtas yung anak ko kung lagi akong palpak? Manang Yoli. Paolo, why are you here? May pinahanda lang po akong documents kay Manang Yoli. May meeting kasi ako sa malapit. Aren't you supposed to be at the hospital? Nandun naman po si Marge eh. Saka may tinatapos pa po kami problema ni Dad, di ba? With Mr. Lorenzo. E paano kung hanapin ka ni Jasmine? O baka magtampo yun. Ma. Nung bata pa po kami ni Edward, it was you. Was always there for us. Si Dad, laging nasa trabaho. Laging kasama yung mga kliyente. Lagi ko siyang hinahanap. Si Edward din. Ang awa ako sa inyo noon. Lalo na si Edward kasi sakitin siya nung bata. Pwede, mas lalo pa si Jasmine. Mas malala yung kalagayan niya. Babae pa. I'm sure she would want her father next to her. I know. But remember, over time, Edward and I understood. Diba? Kaya hindi lagi nakakadalaw si Dad sa ospital. Eh kasi kailangan eh. So he could provide all of our needs. Wala naman po yung pinagkaiba sa ginagawa ko ngayon eh. I want to focus on solving the problem of our company. Para hindi ito bumagsak. Para may pampagamot si Jazz. Marge is enough for Jazz. The way na enough po kayo para sa amin dalawa ni Edward. Nagpapakatatag ako noon sa harapan ninyo. Kinakaya ko kasi gano'n naman ng mga nanay. But it didn't mean that I didn't wish your father was there to help me. And I'm sure gano'n ang ginagawa ni Marge ngayon. I never cared much for her, pero ngayon bilang nanay, nakaka-relate ako sa kanya.
Kung may problema man po, I'm sure Marge will give me a call. Yes, of course. Pero sa ngayon, ma, kailangan ko mag-focus sa paghahanap ng solusyon para sa kumpanya, ha? I have to go. I still need to work. Yes, I know. Thank you. Okay. See ya. Marge, alam mo ikaw, ang dumi ng utak mo. Bakit? Ano pa bang gusto mong isipin ko sa mga ginagawa mo? Eh, yung sarili mong pamilya, hindi mo matulungan, tapos nakikiepal ka sa problema ng ibang tao. Dahil ano, mabait ka? Tigilan mo ko, Edward. Alam mo, Thea, ganyan ka lang mag-isip. Dahil ugali mo lang tumulong sa iba kapag may kailangan ka. Hindi lahat ng tao kagaya mo, Thea. Ang kapal ng mukha mo! Ramdam na ramdam ko sa palad ko, Edward. Hindi ka ba nahihiya na nakikitira lang tayo dito at umaasa lang tayo sa mga magulang mo? Tapos sasabihan mo ko ng ganyan? Ito, tandaan mo pinakasalan kita dahil nangako ka sa akin na bibigyan mo ko ng magandang buhay. Kami ni Ashley. Pero, umapalpak ka naman lagi. Kaya ending, ako pa rin ang gagawa ng paraan para sa pamilyang to. Ano? Ha? Ano sinabi mo? Hindi ko naman hinihiling na bitawan mo lahat eh. Paano nangako tayo sa anak natin na hindi natin siya pababayaan? You promised that you'll be there for her. Pero every time na hahanapin ka niya, napipilitan ako magsinungaling. Imbis na lumakas ang loob niya, nadidisappoint lang siya. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam. One of these days, babalik na ako sa Torre Campo Real. Sandali. Hinding-hindi ako magmamakaawa kay Paolo. Lalong-lalo na kay Dad na tanggapin ka sa kumpanya niya. Sino ba nagsabi sa'yo na aasa ako sa'yo? Pagkatapos ng mga ginawa ko today, sila pa yung luluhod at magmamakaawa sa akin para bumalik ako sa kumpanya. Ginagawa ko naman lahat ng dapat kong gawin eh. Pero hindi pa rin enough dyan sa mata mo. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Sandali, alis ka na naman. Hindi makakabuti kay Jasmine pa kapag nakikita niya tayong ganito. Hindi niya tayo dapat makita nag-aaway. Magpapalamig lang ako. Magpapalamig lang ako. Sir, Dad. What's going on? Have a seat. You should know. Di ba sinibite yung buong project natin na nakadepend ng malaki kay Mr. Lorenzo? I truly appreciate yung tulong mo, Iya. I can't believe na nakumbinsi mo si Mr. Lorenzo na hindi pull out yung investment niya. I truly thank you. Anything for the family. Dad,
Yeah. I offered her consultancy fee to show our gratitude towards her, Dad. Are you serious? That's not gonna cut it. Pero Dad, Thea is too valuable to lose. She's crucial to the success of our company. That's why I want her back immediately. Parang late na ata para umiwas ka. Nakita ko pa naman kanina kung gaano mo tinitigan ang cleavage ko. Hindi ka ba nagigilty dyan sa ginagawa mo? Ha? Alam kong sinadya mo yun. Bakit naman ako magigilty? Eh si Edward din naman may kalokohan. Anong sinasabi mo? Alam kong hindi pa siya nakaka-get over kay Marge. Ano? Come on. Do you really think naka-move on na siya? At wala na siyang feelings for Marge completely? Ang tagal na nun. I guess, ganun lang talaga siya ka-serious kay Marge before. Kaya hanggang ngayon, may feelings pa rin siya. And you're okay with that? Na may ibang babaeng gusto ang asawa mo? Well, ganun naman talaga kayong mga lalaki. Expected ko na yung mga kalokohan niyo. Kahit kay Edward. Saka, ayaw mo ba yun? Kung may mangyari man sa kanila ni Marge, edi quits na kayo mag-asawa. Hindi ganong klaseng babae si Marge. Hindi siya katulad mo. Pero, alam mo yung andyan siya pero wala pa rin. Hindi ko nga maintindihan yun minsan si Paolo eh. I don't approve of him prioritizing yung problema niya sa trabaho over you and Jasmine. Kasi, syempre, bilang padre ng pamilya, dapat present siya lagi. Dahil sa kanya kayo humuhugot ng lakas. Edward! Makapagsalita ka, parang naiintindihan mo kung ano yung pinagdadaanan ko, ah. Paolo! Ikaw ba? Ha? Ikaw ba yung lumalason sa isip ng asawa ko para lagi siyang magalit sa akin? Ha? Looks like kailangan mo ng tulong. Excuse me. Tabi, teka. Di ba sinabi ko na sa'yo huwag mo akong guguluhin? Kung hindi ka aalis, ako ang aalis. Relax. Hindi mo ko kailangang iwasan. Wala naman dito ang asawa mo. Siguradong kasama na ang asawa ko ngayon.